Nag-iisa si Rachel sa dalampasigan, ang malapit na magpaalam na buwan, ang malalaking alon, at ang mga buhangin lamang ang saksi sa paglalabas niya ng mga hinanakit sa buhay. Paulit-ulit siyang sumisipa, sumusuntok sa kawalan, at humihiyaw. Naninikip na rin ang kanyang dibdib sa pagluha. Sino mang makakakita sa kanya iisipin, may pinaghahandaan siyang laban. Pero ang totoo ay natalo na siya sa laban. Gusto niyang iumpog ang ulo sa pader tuwing maalaala niya ang naging komprontasyon nila ni Choi na magkasabay sila sa pagpunta sa bahay ni Aris sa Alabang ng nagdaang araw. Dahil sa magandang ipinakita nito sa kanya, nung huli sila magkita, ay pinasya niyang maging civil sa pakikitungo rito, kahit ang totoo ay gustong-gusto niya maging bayolente. Gagawin niya iyon, hindi lamang dahil magkaibigan siya ni Aris na nag-aala-ala para rito, kundi dahil siya ang babaeng totoong nagmamahal dito. Nang bigla siyang duruin at akusahan ni Choi na nilalandi niya sa Aris, ay ganoon na lamang ang pangigilala siya. Ang buo niyang akala, kahit paano, ay magkapaka-ipokrita ito sa pakikitungo sa kanya. Ngayong alam nito matalik sila magkaibigan. Pero hindi. Dahil pag-alis ni Aris upang bilhin ang kulang na ingredients sa ulam na inaluluto niya para sa kanilang tatlo, ay kaagad siya kinompranta ni Choi. Namnamin mo na ang huling araw mo bilang best friend ni Aris. Dahil gagawa ako ng paraan para may naspatcha ka na sa buhay niya. Akala mo pa ay hindi ko alam na kunwari ikaibigan lang ang turing mo sa kanya. Ang totoo ay patay na patay ka sa kanya at sinasamantala mo ang pagkakalapitin nyo para lumandi sa kanya. Paasik nitong sabi na may wang pa sa kanya, na may wang din siya at pinaningkitan niya ito ng mata. Wala akong pakialam sa akala mo. Mas matagal na kami magkakilala ni Aris kaysa sa inyong dalawa. Kaya kung iniisip mo, masisira mo ang pagkakaibigan namin. Nag-iilusyon ka lang. Dahil ano, gagawa ka ng paraan para paghiwalayin kaming dalawa? Malamang. Kaya panay ang dikit mo sa kanya ay dahil umaasa ka pa rin, mapansin ka niya. Sa tingin mo ba, papatulan ka ni Aris? Naaawa lang siya sa'yo, kaya kanya pinapakisamahan. Hinagod siya nito ng tingin, mula ulo hanggang paa, na nangiinsulto. Kumayom ang kanyang mga kamay sa pagpipigil na huwag itong suntukin. Pero sa sumunod na sinabi nito, ay natakot siyang tuluyang humalagpos ang tinitimpi niyang galit. Alam niya magusto ko sa kanya, pero dahil naaawa siya sa'yo, hindi na lamang niya iyon pinapansin. Sinusubukan ka na lamang niyang iwasan. Ikaw naman, manhid at tanga. Patuloy mo parang isinisiksik ang sarili mo sa kanya. What? Gulat niyang sabi. Parang namanhid ang buo niyang katawan. Alam na ni Aris na mahal mo siya. Kaya nga, nakipagbalikan siya sa akin para maitabi ka niya. At kalimutan mo ng pag-ilusyon mo, magugustuhan ka rin niya. Tumawa siya. Pinilit niyang palabasin ang nanunuyang tawa, bagaman isang bahagi ng kanyang pagkatao ang naaalarma, lalo na maulinigan niya ang paghinto ng kotse ni Aris sa labas. Hindi niya alam kung psychic o ano, alok-alok ang babaeng kaharap niya, pero hindi siya makakapayag na may parinig nito kay Aris ang tamang hinala nito. Pwede kang writer, alam mo. Ang husay mo mag-isip ng senaryo. Puno pa rin ng panguuyam niyang sabi. You don't believe me? Why don't you ask Aris yourself? Pangahamon nito. Lumabak ang ngiti nito na lumagpas sa mga balikat niyang tingin. Aris, honey, hindi ba totoo naman ang sinabi ko? Ha? Nagatakang sabi ni Aris. Pinaglipat-lipat ito ang tingin sa kanilang dalawa ni Choi. Kapag kuwan ay nagsalubong ang kilid nito, waring naramdaman ang animosidad na naghahari sa paligid. Malakas ang kabag ng dibdib. Nadahan-dahan niya itong hinarap. Inihanda niya ang sarili sa isasagot nito sa sasabihin ni Choi. Base sa milasyos ang kislap ng mga mata ng babae,
ay natitiyak na niya. Hindi ito papayag na hindi siya umalis ang talunan mula sa komprontasyong sinimula nito. Nakipagbalikan ka sa akin dahil ayaw mong malaman niya. Alam mo na may gusto siya sa'yo at umaasa siyang maging kayong dalawa. You'd rather be my boyfriend than hers. Choy! Malakas sa bulalas ni Aris. Napanitig siya sa mukha nito. Kitang-kita niya ang pagdaan ng guilt at pag-amin sa anyo. Naroon din ang panggigilalas dahil sa ginawang paglalantad ng nobya. Sa kalmang mistulang punyal ay tinarak sa kanyang dibdib. Rage, it's not what you think it is. You know about my feelings for you. Kahit siya ay nagulat sa kalmadong boses at anyo niya. Kahit konting galit at nananakit na nagpapaligsahan sa kanyang dibdib ay hindi lumagpas mula sa kanya. Ay, yes, pero... At ginamit mo siya? Itinuro niya si Joy na malapad ang ising nakatunghay sa kanilang dalawa. Para i-discourage ako sa damdaming iyon. Para hindi ko mapilit ang bigyang pansin iyon at patuloy na maging magkaibigan tayo sa kabila ng nalaman mo. Rage. Alright, yes, I did that, pero hindi na niya ito hinintay pa na magsalita. Sinampal niya ito na malakas sa pisngi. For a while, seeing him stagger in pain as he grabbed his chin made her feel good. But it didn't last because the pain, brought on by his admission, almost made her stumble herself. Sa halip, patakbo siya umalis roon at ipinaubaya kay Choi. Ang lalaki sa kabila pala ng matagal na pagkakakilala nila ay hindi pa rin niya lubos na kilala. Damn! That would really hurt kung sakaling may kalaban kang pinatatamaan. Napalingon siya sa direksyon, pinanggagalingan ng boses na iyon. Kung kanina ay medyo pahupan ang kanyang galit sa dibdib, ngayon ay muli yung nagningas. Ang kapal ng mukha ni Aris na sundan at gambalain siya. Masokista ka ba? O kailangan pa munang lumpuhin kita bago ka lumayo sa akin at huwag na magpakita pa kahit kailan. Pasinghal niyang sabi. Rage, may concert kami bukas kaya pinagkapasalamat ko talaga kung hindi mo ako lulumpuhin ngayon. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Please. Nagsusumamo nitong sabi. Humakbang itong palapit sa kanya, pero kagiting natigilan nang wari mabasa nito ang galit sa kanyang mukha. Okay, hanggang dito lang ako. Pwede ba akong maupo? Sumalampak ito sa buhangin, bago pa man siya tumugon. Listen to me first, at saka mo ako paulanan na pinag-practice mong sipa at suntok kanina. Okay? Hindi siya tumugon. Tumingin lamang siya sa baybayin. Unti-unti na nagkakakulay kahel sa paglitaw ng haring araw. Magdamag na siyang hindi nakatulog. Pagsapit ang 4:00 ng umaga, ay nagtungo siya sa dagat upang kausapin iyon. Hindi niya kayang ipagtapat sa Mami Magda niya ang sama ng kanyang loob, kahit pa yun ang dahilan kung bakit napauwi siya sa San Pedro. Parang tunay na anak na rin ang turing ng mami niya kay Aris. Ayaw niyang maipit ito sa gitna, o mas tamang sabihin na ayaw niyang marinig mula rito na walang kinalaman sa Aris sa nangyari. Sinasabi rin ng rasyonal na bahagi ng kanyang isip na kahit nasaktan siya, hindi iyong kasalanan ni Aris. Hindi nito hiniling na mahalin niya ito. Kesa ipahiya siya, mapilitan nitong tanggahin siya. Kapag lantaran niyang inamin rito ang kanyang damdamin, mas minabuti na lamang nito na magpanggap na interesado ulit ito sa dating nobya. Yun ang naisip na solusyon nito para mangimis siyang magtapat dito. Una sa lahat, hindi kami totoong nagkabalikan ni Choi. Sincero nitong wika. Nagpanggap lamang siyang girlfriend ko ulit. Dahil yun ang hiniling kong kapalit nang hinihiram niya ang pera sa akin. Second, I didn't ask her to do it because I didn't want you
or I don't love you. I asked her to do it because I do love you, Rachel. I love you so. Please, kausapin mo na lamang ang dagat. Kung magsisinungaling ka lang, aaksayahin mo lamang ang laway mo sa mga sinasabi mo. Paangil niyang sabi. Parasit ang bumuga ng hangin. Tumayo at lumapit sa kanya. Pumarma siyang susuntukin ito. Kapag sinubukan nitong lumapit ng husto, pero hindi nito pinansin iyon. Hinagip siya nito sa biwang at sinilang mga labi niya ng malalim at hindi pa aawat na halik. Sinapunan siya nitong kamay ang kanyang likod ng ulo para pigilan siya sa paggalaw. Hinawakan din ito ng mahigpit ang kamay niya na nagtangkang suntukin ang balikat nito para makawala siya sa hawak nito. Habang siya ay nagpupumiglas, lalo pang lumalim ang pananakop ng mga labi nito sa kanyang bibig. Sa paraan ng paghalik nito, ay parang pati pinakatagong-tagong parte ng kanyang bibig ay nalasahan niya. She was furious at him and at herself, and she showed it by grabbing handfuls of his hair and returning the same pressure and pleasure he was giving her. Fast learner siya, kaya kagad yung nalaman kung paano epektibong pagpapakawala ng ulirat nito sa klase ng halik na tinutugon niya rito. Ilang sandali pa ang lumipas bago sila naghiwalay. Kapwa sila humihingal nang sumagap sila ng hangin. Pagkasalubong ang mga mata nilang kapwa binabasa ang mga hubad na emosyon nakasalamin sa mukha ng isa't isa. I love you, Rachel. I love you so much that I don't want to lose you ever. Kung ang ibig sabihin noon ay habang buhay mo ako magiging kaibigan, ayos na sa akin iyon. Mas hindi ko kaya tuluyan ka mawala sa akin kapag hindi tayo nagtagumpay sa relasyon ito. I'm a coward, Rage. I can't bear to lose you. Wika nito sa gumagaralgal na boses. Isinubsob nito ang mukha sa gilid ng kanyang leeg. His vulnerability made her heart ache, but at the same time, it made her mad at him. Nanggigigil na hinawakan niya ito sa magkabilang balikat at pinatingin sa kanya. Hindi ako mawawala sa iyo kung hindi mo papahintulutan, Aris. Hindi ka rin mawawala sa akin dahil hindi ako makakapayag na mangyari iyon. Mahal kita. Hindi ko alam kung gaano katindi o kung gaano katagal kitang mamahalin. Ang alam ko lang, pagsisisihan kong habang buhay kung hindi ko sasamantalahin ng pagkakataon nasa harap kita ngayon para sabihin at ipadama sa iyo ang pagmamahal ko. I'm sorry kung nasaktan ka kahapon dahil sa mga sinabi ni Choi. Baliw talaga ang babaeng iyon. Kung may tinatago lamang na ambisyong maging matchmaker, kaya pinilit na magkaalaman na tayo. Ipinapasabi nga pala niya sa iyo na sorry daw. Baka ro sa galit mo kasi sa kanya, ay pigilan mo ako, pautangin siya. Natatawa siyang umiiling-iling. Well, nagpapasalamat din ako sa kanya. Dahil kung hindi niya ginawa iyon, malamang hindi pa rin naaamin natin hanggang ngayon ang ating nararamdaman. I don't know. Sa totoo lang, nagdududa na rin ako sa ideya kong iyon. Lalo na't panay ang pag-aaligid sa iyo ni Terminator. Niyakap siya nito at kinintala na magaang halik sa mga labi. Nag-aalala ako, di baka kapag hindi pa kita may narkahang akin, ay maunahan pa ako ng iba. Markahan? Ano ako? Balikbayan box? Yeah, you're like a balikbayan box, full of goodies inside. Pilyong inisihan at kinindatan pa siya nito. Inihiga pa siya sa buhanginan. Nagpailalim siya rito. Solo natin ang beach, love. What do you think? Doon pang pulang buhangin, Aristotle. Nililiguan ng mga bata ang parteng ito. Ano yung tinuro ang parte ng beach na paboritong lugar ng mga magsing-irog. Pulang buhangin. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? Pero inosente nitong sabi,
Kumikislap sa kaaliwan ng mga mata nito habang pinagmamasdan siya. Sa curious na paghimas-himas niya sa mga muscles sa dibdib nito at sa impis na tiyan nito. Yeah, right. Pupusta ako. Suki ka na roon. Ayaw mo lang aminin. Nag-gym ka na ba ngayon? Bakit parang lumaki ang dibdib mo? Pag-iiba niya sa usapan. Tumawa ito. Kailan ako makakahanap ng oras? Imagination mo lang iyon. Panay kasi ang pagsasama-sama mo kay Terminator. Ngayon pa lang, ay sinasabi ko na sa'yo. Wala akong balak uminom ng sa katutak na steroids o tumira ng gym para maging kasing katawan niya. You just have to take me and love me as I am. Tinintigan niya ito sa mga mata. Hindi siya makapaniwala. Sa bahid ng alinlangang mabilis na dumaan sa mga iyon. Iniisip pa rin ba nito na ipinagpalit niya ito kay Duan? Napapailing na napilitan siyang ipagtapat dito ang totoo tungkol kay Duan at sa plano nila ni Celeste at Vanji, na matapos siya malakas at walang puknat ang halakhak na pinakawalan nito. Nagdalawang isip tuloy siya kung dapat nang ipinagtapat pa niya iyon dito, pero nang kabigin siya at ihimle ang ulo sa dibdib nito bago siya balutin ang init ng mga bisit nito. Naisip niya, wala siyang presyong hindi babayaran. May padama lamang niya rito ang kapanatagan na dulot ang tiwala sa pag-ibig niya para dito.